Pinag-aaralan po ng gobyerno ang paghahain ng ikalawang arbitration case laban sa China ayon sa isang maritime expert. Bunsod pa rin ito na agawan sa Baho de Masinloc na ngayon ay may floating platform ng China na para raw sa pananaliksik. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang dekada mula nang manalo ang Pilipinas sa arbitration case laban sa China kaugnay sa hidwaan sa West Philippine Sea, posibleng maulit ang paghahabla ng Pilipinas. Ayon kay Dr. J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Seas, sila sa academe ay nagbibigay ng mga pag-aaral at rekomendasyon sa pamahalaan ng mga hakbang sa pagtugon sa territorial dispute. Pinag-aaralan din po ng mga, alam ko yun natin at ng mga ahensya, kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. If you're going to pursue an international case, you better be sure that you will win, no? Which is what we did with the first arbitration case. Sinabi yan ni Batong Bakal matapos mabisto ng Pilipinas na kalahating buwan nang nasa Baho de Masinloc ang isang floating platform ng China, kanilang boya at antena. As of yesterday, the movable floating platform remains to be inside the shoal, and its current location, umakyat lang siya sa northernmost part ng shoal. The two Chinese research vessels remain to be in the vicinity of Baho de Masinloc. 119 nautical miles lang ang layo ng bahura sa Zambales, 500 nautical miles naman mula Hainan, China. Dati pang ginigit ng Chinese Embassy na teritoryo nila ang Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan daw. Sabi ng China, scientific research ang isa sa ginagawa nila roon. Pero ayon kay Batong Bakal, ganyan din ang sabi ng China noon bago nila ginawang artificial islands at base militar ang mga bahura sa West Philippine Sea. Yung ang nangyari sa Mischief Reef, no, Panganiban Reef, na noong 1992 ay nakita rin nga natin na tinayuan nila ng struktura. Noong unang sabi nila civilian and fisherman shelter lang yon daw, no? Pero alam natin na after several decades, ngayon ay yun ang pinakamalaking base militar ng China sa ating West Philippine Sea. Within a year, matatakpan nila yung Scarborough Shoal at magiging isla na yon. Sabi ni Batong Bakal, kung maritime research kasi ang ginagawa nila, kailangan ng permit mula sa Pilipinas. At nasa batas natin na pwedeng kumpiskahin ng Pilipinas ang istruktura roon ng China. Pero gagawin ba ito ng ating Coast Guard at Navy? Admiral Trinidad and I won't respond to that because those are operational details. Nagbabala ang Philippine Navy sa anilay creeping invasion ng China na hindi lang sa karagatan ng Pilipinas kundi pati sa lupa, ekonomiya, politika at pang-espiya. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. Bago tayo umabot sa physical invasion, may mga invasion ang ginawa sa atin through subtle means. Isa sa mga minomonitor ang impormasyong mabilis ang bentahan ng mga beach property sa Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Nung una, ang concern natin ay yung sa Palawan, parang may nahahalata yata tayo na mabilis ang bentahan, lalo sa coastal area dyan sa West Philippine Sea. Pero kumalat din ito sa mga ibang lugar, no? Dito sa Luzon. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.